Magandang araw pong muli mga kaibigan. Welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. At bigyan po natin ng komento itong sinasabi ni Mike Abe na may patungkol sa pagpaparesign kay VP Sara bilang Department Secretary ng DepEd. Ayon sa kanya, 2 mayor at 1 congressman na ang nagsalita. Panoorin po natin ito. Naglalabasan na po ngayon ang mga nananawagan na Vice President or Secretary Sara Duterte resign as Secretary ng Department of Education. At lumutang po sa mga pangalan ay si Congressman Joel Chua ng City of Manila. At naunang nagpahayag dyan yung Iloilo Mayor at Bacolod City Mayor. So 2 mayor at 1 congressman na ang nagsabing dapat mag-resign na nga sa Department of Education si Duterte, si Sara, dahil nga po sa issue ng budget at complicated relationship na nga o relasyon ng mga Marcos sa Duterte. At ito naman po ang naging pahayag ni Congressman Chua patungkol sa dapat na mag-resign si VP Sara. Panoorin din po natin bago tayo magkomento. Ang parte po ng gobyerno, siyempre, nangad po na magtagumpay po ang ating gobyerno. Dahil kaya naman po kami lahat nandito, kaya naman po ninyo kami lahat binoto, para maging matagumpay ang ating gobyerno at inaasahan din ng taong bayan na may aangat sila sa kanilang pinalalagyan. Yun po ang papel namin sa gobyerno. Ngayon, tinatanong po ninyo kung bakit po ako nagbigay ng komento. Sa akin pong paniniwala, medyo tama na. Medyo sumusobra na yung banat sa presidente. Tingin ko hindi na po ito banat at hindi na po ito nakakaganda sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Pumunta po yung presidente sa ibang bansa. Pag pumunta po ang presidente sa ibang bansa, hindi na po siya si Bongbong Marcos. Siya na po ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa madaling salita, nire-representa na po niya ang ating bansa at lahat ng Pilipino. So, nire-representa ang Pilipino at napapahiya si Marcos. Yun ang ibig niyang sabihin. Ituloy po natin. So, sa akin kong paniniwala, hindi naman po siguro tama na habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, pinapanatang po natin siya dito. Pinapahiya po natin ang presidente sa ibang bansa. So, napapahiya daw si Marcos sa ibang bansa. Maliwanag po, napapahiya talaga. Pahiya po natin ang presidente sa ibang bansa. Ang napapahiya po hindi lamang po presidente, pati po tayong mga Pilipino. Kaya sa akin po, sana tama na po itong pamumulitika. Panahon na para magtulong-tulong tayo para maiangat po natin ang ating bansa. Ngayon, bakit po sinasabi na dapat po mag-resign ang ating vice-presidente? Ilang ulit na pong binapanatan ng pamilya ng ating vice-presidente, ang ating presidente. At nakikita po natin wala naman pong ginagawa ng ating vice-presidente. At may mga pagkakataon na umatin pa po ng ating vice-presidente sa mga prayer rally na ginagawa ng kabilang kampo. So, yan po ang naging panawagan ni Congressman Chua at yun naman kay Mike Abe. Ayon sa kanya, yung 2 mayor daw ng Iloilo at saka ng Davao, yun din ang panawagan. Ayon kay Mr. Chua o Congressman Chua, napapahiya si Presidente habang nagbabiyahe na lang sa ibang bansa. Pero alam nyo mga kababayan, isa lang naman ang punot dulo nito. Ang kailangan talaga nilang gawin is itama yung takbo ng gobyerno. Sa ngayon kasi, maglupasay man sa galit itong mga alipores ni PBBM, hindi nila mapuwersa si Marcos na tanggalin si Sara. Alam nyo kung bakit?
sa kalagayan ng gobyerno natin ngayon, isa ang DepEd sa gumagawa ng magandang imahe ng gobyerno. At kapag tinanggal siya ni Marcos sa panahon na ito, lalabas na kontrabida si Marcos at siya mismo ang sumisira sa pagpapaganda ng edukasyon sa Pilipinas. Ngayon, dito sa mga tao na naghahangad na patalsikin si Sara, ang dating nito, inisan na lang iniinis na lang nila si Sara para magkusang mag-resign, kasi kung magkukusa si BP Sara na mag-resign, makakakuha sila ng magandang pagkakataon para baligtarin ang sitwasyon at palabasing masama si Sara. Kasi doon sa mga survey na lumalabas, isa ang DepEd at hindi lang minsan o ilang beses, lagi na lang siyang nangunguna sa performance rating, approval rating. So magiging kawalan sa gobyerno kapag itong panahon na ito ay tinanggal nila si Sara. Yun po ang kahulugan niyan, ang mangyayari dyan. Hindi magiging maganda sa pananaw ng mga tao na umaayon sa ginagawa ng ating Vice Presidente kung tatanggalin siya sa ngayon. So, wala tayong nakikitang dahilan para tanggalin siya. Sa ngayon kasi, sa dami ng problema ng gobyerno natin at sa mga issue na lumabas, itong sinasabi ni Congressman na napapahiya si Marcos tuwing magbabiyahe sa ibang bansa, simple lang naman ang solusyon. Unang-una, yung presidente natin na nabalita at may dokumento na involved sa droga. So, paano ang remedyo? Simple, magpa-drug test at patunayan sa taong hindi siya involved. Pangalawa, itong kamakailan lang, nakahuli ng droga na 13 billion. Pero nung umingay ang issue, naging 9 billion na lang. At ang daming butas na nakikita at lumalabas tuloy na hokus-pokus lang ang labanan. Ang isa pang malaking issue na biglang lumabas, itong pagkakasangkot ng asawa niya sa kidnapping ayon kay Maharlika. So, itong lahat ng ito talagang kasiraan sa gobyerno at hindi lang sa gobyerno, kasiraan sa pamilya niya. Ang iba pang issue na sumisira sa tiwala ng taong bayan sa ating mga opisyal ng gobyerno na nakaupo ngayon, ay yung mga issue ng korupsyon. Tingnan ninyo, hanggang ngayon, yung naging dahilan ng pagkakakulong blos ni Ka Eric, yung pagtatanong niya sa gastos ng speaker sa pag-travel, yung na bulgar na unprogrammed fund, o isa pa yon, hindi may paliwanag, yung ordinary fund ng mga extraordinary fund ng mga kongresista na hanggang ngayon hindi sila magpa-audit at hindi malaman ng taong bayan kung paano nagastos. Meron pa tayong issue sa corruption sa PCSO. Hanggang ngayon, natapos na lang yung investigasyon, tumahimik na lang at wala naman lang tayong nalaman kung ano na ang nangyari. So mahal na congressman at magiting na Mike Abe, sana kayo, pursigihin nyo si Marcos na i-resolve muna yung personal na problema na ibinabato sa kanya. Masasabi kong personal kasi siya mismo ang binabato ng pagkaka-involved sa droga. So, kung mapapatunayan ni Marcos na hindi siya involved sa droga at makapaglalabas siya ng dokumento, na legal na dokumento, na sumailalim siya sa isang lehitimong pagsusuri, at mapapatunayang hindi siya o wala siya sa impluwensya ng bawal na gamot. So, yun po ang isang pinakamagandang solusyon. Kasi sa ngayon, hindi nyo masusolusyonan yan. Hindi solusyon ang pagpaparesign kay Sara para magbalik ang tiwala ng tao sa inyo o sa gobyerno. Malaki pong pagkakamali yon. Ang gusto ng tao makita ang totoo. At ang totoo, kung gagawin ni Marcos na i-resolve yung mga ibinabato sa kanya at yung mga problema ng corruption, bigyan naman nila ng sagot. Hindi yung puro tayo investigasyon, kaliwat kanan, kung sino-sinong hinihiya, kung sino-sinong may mga estasyon ng radyong pinasasara. Hindi po nakakatulong yan. Nakakasira lang lalo sa gobyerno yan. Maniwala po kayo.
So, hindi po solusyon na matanggal nyo si Sara sa posisyon para magbalik ang tiwala ng gobyerno. At kung gagawin nyo yan sa panahon na ito, mas malaking implikasyon ang mangyayari kasi yung mga taong naniniwala kay Sara Duterte, lalo lang mawawalan ng tiwala sa gobyerno. So, yan po yung nakikita ko. At ito kasing ginagawa nitong mga tao na ito na pa-broadcast na pinagre-resign si Sara, ito ay pang-aasar na lang. Pinupwersa na lang nila si Sara na tanggapin yung hamon nila na mag-resign. Pero wise po ang ating Vice Presidente. Sa kanya kasi ang tingin ko, magkahiwalay yung kanyang pamumulitika at yung kanyang pagsunod sa tungkulin. Nakita nyo naman kung paano niya sinagot yung First Lady sa kanyang mga patutsada, sa kanyang sinasabing bad shot. Binato siya tuloy ni Sara Duterte na wala sa mandato niya ang maglingkod sa unang ginang. Ang mandato niya ay maglingkod sa tao sa ilalim ni Bongbong Marcos, hindi sa ilalim ni Lisa Marcos. So maliwanag po yun. At doon po kitang-kita kung papaano ginagamit ni Sara ang kanyang political side at ang kanyang tungkulin. So maglulupasay talaga kayo sa inis, pero tingin ko hindi nyo mapapag-resign si Sara. Ang pwede nyo lang ipagawa, ipatanggal siya kay Marcos, pero hindi nyo pwedeng gawin sa panahon na ito at hindi magiging maganda ang resulta. Lalo kayong mababaon sa pagkadismaya ng tao, lalo lang mawawala ng tiwala sa inyo ang mga mamamayang Pilipino. Okay, hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Magandang araw po muli. Paki-like and subscribe na lang po muli. Salamat po.